Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong muling pagpunta nitong si Kuya Jonathan dito kay Ka-Business. At ito nga, nung harapin nito ni Ka-Business ay tinanong ni Ka-Business kung ano bang pakay dito nitong si Kuya Jonathan. At ang sagot ni Kuya Jonathan ay may sasabihin daw siya dito kay Ka-Business. Kaya lang ay baka nga daw magalit itong si Ka-Business at isipin nito na paulit-ulit lang siya ng sinasabi. At baka isipin daw ni Ka-Business na makulit siya. Kaya tinanong ito ni Ka-Business kung ano ba yung sasabihin niya. Kung ilang beses na ba niya itong nasabi para makulitan at magalit sa kanya ito si Ka-Business. At ang sabi nito si Kuya Jonathan ay hindi pa niya ito nasasabi kahit kailan kay Ka-Business. Kaya medyo natawa ako dito guys Kasi oo nga no, paano makukulitan nito si Ka-Business at paano sasabihin ni Ka-Business na paulit-ulit lang siya ng sinasabi. Kung itong gusto niya sabihin ito ay hindi pa naman niya nasasabi kay Ka-Business, di ba? Okay. Naiintindihan naman natin sa bagay na yan dito si Kuya Jonathan. Dahil alam naman natin kung ano yung kapasidad niya sa pag-iisip. Kumbaga, hindi naman natin sinasabing baliw siya. Pero alam naman natin na hindi siya normal mag-isip. At yun nga, may pagka-advanced minded siya na may pagka-nega. Ganon. Kaya minsan talaga ay hindi mo din siya maintindihan. At ang mga bagay naman ganito ay maging ito sila Ka-Business ay nauunawaan ito si Kuya Jonathan. At yun nga, ang
binanggit dito ni Kuya Jonathan na gusto niya sabihin ay patungkol pala doon sa pang-upa doon sa kanilang tinitirhang bahay. At ganon din yung mga pambayad sa kuryente at tubig. At nagsabi din niya siya na wala na rin silang gas. At yun nga, kaya naman siya pumunta dito ay dahil nung isang beses itong pumasok, nung huling beses itong pumasok, ay sinabihan na ito ni Mrs. Ka-Business na kung ang inaalala lang nito ay yung pang-upa dun sa bahay, ay sasagutin na nila ulit yung pang-upa dun sa bahay at pambayad ng kuryente at tubig. At yun nga, papadala nila ng pagkain doon, ng grocery at bigas. Ito sila Kuya Jonathan. Yung parang katulad doon sa dati na sinusuportahan nila sa lahat ng pangangailangan nila na yung kayang ibigay ng ka-business family. Dahil sa itong si Kuya Jonathan nga po ay makapasok lang dito kay ka-business ay iniiwan ito si Nanay Marita ng mag-isa doon sa pwesto na kung saan ay namamalimos itong si Nanay Marita. At sobrang nag-aalala dito sila ka-business, lalo na nga ito si Mrs. Ka-Business, na baka kung mapaano doon si Nanay Marita habang wala ito si Kuya Jonathan. Kaya sabi ni Mrs. Ka-Business ay wag na lang iwan ni Kuya Jonathan doon si Nanay Marita. At sila na nga ang bahala sa upa sa bahay, bayad sa tubig at kuryente. At papadala pa nga nila doon ng ayuda. Kaya naman ito nga pong due date na ng bayaran ng upa sa bahay ay eto, pumunta nga ito si Kuya Jonathan dito kay Ka-Business para i-remind dito kay Ka-Business kung paano yung upa o yung pambayad doon sa kanilang inuupahan bahay. At eto nga, kinausap ni ka-business itong si Kuya Jonathan at tinanong kung magkano yung bayad sa upa sa bahay, bayad sa kuryente at tubig, at maging yung sinasabi niyang pambili ng gas ay tinanong na rin ni ka-business. At matapos namang sabihin nito si Kuya Jonathan kung magkano, ay kaagad din naman binigyan ni ka-business ng halaga kung magkano yung kailangan ni Kuya Jonathan. Kaya lang habang nagkikwentuhan itong si ka-business at itong si Kuya Jonathan, ay may kakaibang naamoy itong si ka-business dito kay Kuya Jonathan. At kaya pala ganun ay may isang buwan na itong hindi naliligo. Dahil sabi nga nito ay simula nung sila ay lumipat doon sa lugar nila na kung saan ay gusto nilang tirhan, ay yun yung araw kung kailan siya huling naligo. At 24 daw yon ng December. At ngayon nga ay 25 o 26 ba yun ng January nung pumunta siya dito kay Ka-Business. Hanggang noon ay hindi siya naliligo. Kaya pinayuhan nito ni ka-business na kung paano yung kalinisan sa katawan. Na kung saan ay yun na rin ang ipinayo niya dito kay Kuya Jonathan nung panahong nandito ito sa kanila. At maging si Nanay Marita nga daw ay simula nung sila lumipat ay 2 beses pa lang nakakaligo. Kaya dito ay muling pinayukan ni ka-business itong si Kuya Jonathan na maging malinis naman sa katawan dahil para din naman yun sa kanila. Kaya lang ang katwiran kasi nito si Kuya Jonathan ay yun na daw kasi yung kanyang nakasanayan. Minsan 1 buwan o umaabot ng 2 buwan bago siya maligo. At kung di pa nga daw siya makakaramdam ng init ng katawan ay hindi pa siya maliligo. Sanay daw kasi siya dito. At sa bagay namang ito guys ay siguro ay wala din naman tayong magagawa dito kundi ang payuhan itong si Kuya Jonathan, katulad nga ng ginawa ni ka-business na payuhan siya sa pagdating sa kalinisan.
Dahil syempre isa yan sa mahalaga kung paano ka magiging malinis sa iyong katawan. At pag ikay malinis ay di syempre maiiwas ka din do sa sakit na makukuha mo. Na yun lalo nga't sila'y laging nasa lansangan at namamalimos. At tapos hindi ka pa magiging malinis sa katawan ay prone ka talaga sa sakit. At ito din naman yung ipinaliwanag ni Ka-Business dito kay Kuya Jonathan. Kaya lang syempre hindi din naman natin alam kung susundin ito ni Kuya Jonathan. Dahil sabi nga niya, yun yung nakasanayan niya lalo't hindi naman nakikita nila Ka-Business. O hindi na katulad dati nakasama nila dito sa bahay at araw-araw ay napapagsabihan. Ay sa ngayon hindi na nila alam kung kung susundin ba nito si Kuya Jonathan yung ipinayon nito si Ka-Business pagdating sa kalinisan. At matapos nga nilang magkwentuhan at nang maibigay na ni Ka-Business kung ano yung kailangan nitong si Kuya Jonathan, ay minainam ni Ka-Business na ipahatid itong si Kuya Jonathan kay Intoy at kay Bornok. Para nang sa ganon ay matiyak din na itong perang ibinigay niya na pambayad sa bahay at pambayad sa tubig ilaw ay maibayad sa may-ari nung inuupahan nilang bahay. At yun nga, nagpadala din si Ka-Business ng ayuda para dito sa mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. Ito nga po yung isang sako ng bigas at isang box ng grocery. At nung lumarga na sila Intoy, nung makarating sila doon sa lugar na tinitira nito sila Kuya Jonathan, ay una muna silang dumiretso dito sa bahay nila Kuya Jonathan para ihatid yung ayuda na kanilang dala. At pagdating dito sa bahay nila Kuya Jonathan ay inuupahan, ay tumambad sa kanila ang hindi kalinisang bahay nito sila Kuya Jonathan, na kung saan naman ay hindi na rin tayo bago sa ganitong itsura ng tirahan nito sila Kuya Jonathan. Dahil kung matatandaan natin guys, ay sa dami ng beses na na-vlog itong sila Kuya Jonathan, ay hindi naman natin nakita ng ganun kalinis talaga ito. Napakadalang nating makita sa vlog na malinis ang bahay nila Kuya Jonathan. Parang nakita ko lang itong malinis nung panahong nandun sila sa bahay na yung isang parang pangalawa nilang inupakan. Na nung sabihin nga ni Ka-Business na pag hindi sila naglinis ay hindi nababalik doon sila Ka-Business. Doon medyo natuto itong si Kuya Jonathan na maglinis. Kaya lang ngayon ay yun, nakita nga natin na hindi ganun kalinisan yung nadatnan nila Intoy na bahay nito si Kuya Jonathan. At yun matapos na maihatid nito sila Intoy at ni Bornok itong mga ayuda dito sa bahay nila Kuya Jonathan, ay pinuntahan nila itong si Nanay Marita kung saan ito nakapwesto para mamalimos. At nung una nga nila makita ito si Nanay Marita ay nagulat talaga itong sila Intoy. Dahil nakita nila, at yun, nakita din naman natin na ang laki ng ipinayat nito si Nanay Marita simula nung sila umalis dito kay Ka-Business. At makikita mo rin sa kanya na hindi talaga siya ganun kalinis. O masasabi natin hindi talaga siya malinis. Biruin mo ba naman, sa loob ng isang buwan, ay 2 araw lang siya naligo. Tapos araw-araw siya nasa labas. Ay expected na natin kung gaano kadumi yan, kung gaano kadungis. At yun nga, pagdating nila Intoy, nung tanongin nila itong si Nanay Marita kung kumusta na, ay naiyak yung matanda. Na sa totoo lang guys, pati ako napaawa. At hindi natin masabi kung bakit ito'y napaiyak nung tanongin nila Intoy kung kumusta na siya. At naisip ko dito marahil ay nararamdaman nila kung gaano yung hirap nila ngayon kumpara nung sila ay nakaila Ka-Business.
wala naman tayong magagawa dahil yan naman yung ginusto nila. Ayaw nila doon kay Laka Business na araw-araw sila nakakain ng masarap, nakakain ng regular, at itong si Nanay Marita ay araw-araw na napapaliguan ng mga EMS, naasikaso siya doon ng mga EMS ng maayos. At maging ito si Kuya Jonathan ay araw-araw na nakakapaligo at nakakakain na maayos. Pero ngayon ay hindi na nasusubaybayan nila ka-business. Ito mag-ina na ito. At ito nga yung gusto nilang buhay. Yung namamalimos sila. Yung nandito sila sa lugar nila at dumidiskarte ng panghihingi nga sa mga nadaan. At pagkatapos makumusta nito sila Intoy, itong si Nanay Marita, ay niyaya na nila ito si Kuya Jonathan na puntahan yung may-ari ng bahay upang makapagbayad na ng upa. At yun, nung mabayaran na nila, ang dapat nilang bayaran, ay inihatid muna nito si Kuya Jonathan, itong si Intoy at itong si Bornok, papunta doon sa labasan. At dito ay natanong nito si Intoy kung ano ba yung pagkakaiba nung panahong itong sila Kuya Jonathan nga ay nandun kay Laka Business at ngayong nandito na sila sa dati nilang lugar na tinutuluyan, na kung saan ay dito gusto nitong mag-inang Kuya Jonathan at Nanay Marita. At ang sagot dito ni Kuya Jonathan ay mahirap na masarap nung panahong nandun sila kay Laka Business. Mahirap daw dahil nalulungkot sila nung panahong nandun sila kay Laka Business. Dahil mas komportable nga daw sila dito sa lugar na kung saan ay doon siya lumaki. At masaya daw sila dahil nakakakain sila ng masasarap at regular sila nakakakain. At bukod sa masasarap at libreng pagkain, ay may pera pa nga daw siyang natatanggap dahil sa pagsama-sama nga niya sa pagmimisyon. Pero dito daw sa kanilang pagbalik dito sa dati nilang tinitirhan o dito sa lugar na kanilang dating tinitirhan, ay sabi niya ay mahirap na mahirap. Kasi nga daw hindi na sila nakakakain ng masasarap at hindi na rin sila nakakakain ng regular. Kumbaga ramdam nito si Kuya Jonathan at maging siguro ni Nanay Marita, kaya napayak si Nanay Marita. Ramdam nila yung malaking pagkakaiba nung panahon na nandun sila kay Laka Business at ngayong panahon na nakabalik na sila dito sa dati nilang tinutuluyan kung saan ay gusto nilang manirahan. Ang kagandahan lang dito, nakita natin na itong si Kuya Jonathan ay na-realize na niya yung kanyang pagkakamali doon sa pabigla-bigla nilang pagdedesisyon. At nakita na rin niya dito kung ano yung nawala sa kanila simula nung umalis sila doon sa ka-business house o sa poder nila ka-business. Pero bagamat ganon, ay dito pa rin yung kanilang pinipiling lugar na gusto nilang tirahan. Dahil nandito nga yung kaligayahan nila eh. Dito sila komportable. At sa bagay na yan, ay wala tayong magagawa. Pero dito sa vlog na ito guys, dito natin makikita kung gaano ba kahaba ang pangunawa nito si ka-business at kung gaano kalaki ang kanyang puso. Dahil sa kabilangan ng mga ginawang pananagot sa kanya nitong si Kuya Jonathan, na minsan pa nga ay dinuro siya nitong si Kuya Jonathan at sinabihan siya na hindi daw takot sa kanya si Kuya Jonathan. At bukod doon ay maraming beses pa silang sinagot-sagot nito ng pabalang. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ay nandyan pa rin yung pangunawa nila ka-business sa mag-inang ito. Ganyan po kalaki ang puso nito si ka-business at kung gaano kahaba ang kanyang pangunawa. Nakakataba ng puso
na ang isang iniidolo mo ay ganito kababa at kabuti ang kalooban, na kahit na nga nabastos na siya ng paulit-ulit, ay mas nanaig pa rin sa kanya yung pangunawa dito kay Nanay Marita, lalong-lalo na nga dito kay Kuya Jonathan. Oo, nakita natin na minsan ay talagang ramdam natin na naiinis na itong si ka-business dito kay Kuya Jonathan. Lalo na nga pag ito'y sumasagot ng pabalang. Pero sa kabila nga nun, ay nandyan pa rin ang kanyang dalawang kamay para iabot kay Kuya Jonathan, para ito'y patuloy na tulungan. At hindi na ito mababago. Kahit gaano kapasaway itong si Kuya Jonathan, kahit gaano katigas ang ulo nito, hindi na ito mababago. Hindi na mawawala ang pagtulong dyan nila ka-business. Dahil halip ngang pagkainis at galit ang mamutawi sa puso nito si ka-business, ay pangunawa at awa na may halong pagmamahal ang kanyang ibinibigay sa mag-inang ito. Kaya saludo ako sa iyo ka-business, sa mabuti mong puso, sa malawak mong pangunawa. Sana nga lang ay hindi ka inaabuso ng iba na iyong tinutulungan. Dahil minsan kasi, dahil dyan sa sobrang mong kabaitan, minsan naaabuso ka na nang hindi mo nalalaman. Sana sa mga susunod at mga darating mo pang tutulungan tao, sana mas maging malakas ang iyong pakiramdam. Hindi masamang tumulong, pero dapat ay marunong ka ding makiramdam nang hindi ka nila napapagsamantalahan. Paano guys? Hanggang dito na lang muna po ang aking reaction video ito. At sana po ay naibigan nyo po ang aking reaction video ngayong araw na ito. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin at sumusuporta, maraming salamat po sa wala nyo pong sawang pagsuporta sa akin at sa panonood po ng aking mga ina-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga ina-upload na video. Napakalaking tulong po nito sa akin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong masugid kong tagapagsubaybay at supporters na si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shout out po sa inyo. At maraming salamat po. Patuloy po akong nagpapasalamat sa mga ibinigay niyo po sa aking biyaya o blessing. Maraming salamat po ma'am. At God bless po sa inyo. Ingat po kayo lagi dyan. At ganon din po dito kay Ma'am Naginagi. Shout out po sa inyo ma'am. Lagi ko po kayo nakikita sa aking comment section. Maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta at panonood po sa aking mga video. Hanggang dito na lang po at God bless po sa inyo lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.